Aba, Yahuwah, Opo. ang aming makapangyarihang alahim. Amen. Tulad po ng aming mga inawit, Opo. hindi po naging magaan ang aming naging karanasan sa mga nakalipas na araw. Opo. Nagdanas din po kami ng kagipitan at kalumbayan. Opo. Subalit naroon ka pong lagi sa oras ng aming mga pananalangin. At sa sandali na tinatawag at binabanggit namin ang napakadakila mong pangalang Yahuwah, Amen. isang saglit lang, Aba, panatag na po ang aming kalooban Opo. at payapa na po ang aming kaisipan. Amen. Palibhasa'y sagana ka po sa pag-ibig, mayaman sa pagpapala, Opo. banayad sa pagkagalit, nag-iisang tunay na Diyos na mabuti at mabait. Amen. Ganyan po kami sumasampalataya at nagtitiwala sa iyo, Aba. Opo. Wala pong bagay na hindi mo magagawa. Opo. Kung payapa at matagumpay man kaming nakatawid sa mga nakalipas na araw, Opo, Ama. ay dahil lamang po sa iyong pangako. Opo. Ang aming buhay at lakas at ang aming kapayapaan at kaligtasan Opo. ay totoong hawak po ng mabuti at makapangyarihan mong kamay. Amen. Salamat po, Aba. Pinupuri ka po ng bawat isa. Yan nga po. Niluluwalhati ka po ng iyong mga lingkod ngayon hanggang sa katapusan ng aming buhay. Amen. Hindi rin po lihim sa iyo ang mga nagawa naming kasalanan. Opo. Aba, Yahuwah, pagpasensyahan mo na po kami. Yan nga po. Patawad po, Aba. Opo. Maging malinis at karapat-dapat po ang bawat isa na maging bahagi sa ginagawa naming pagsamba. Amen. Ngayon at kasama ka na po namin, Opo. iniaalay po namin sa iyo ang aming mga sarili Opo. bilang mga haing buhay. Opo, Aba. Tanggapin mo sana kami, Aba, maging kalugod-lugod sa iyo, sapagkat ito ang aming paraan na ikaw ay maparangalan. Panginoon po naming Yahushua, Opo. sa aming mga pansariling panalangin, Opo. ipinahayag na po namin ang aming pananampalataya at pagpapasalamat sa iyong dakilang pakikisama at mga pagpapala. Opo. Narito po ang aming mga puso, Opo, Aba. puno ng mga pagsamo, Opo. bukas po para sa iyo. Ngayong araw ng banal na Sabat, Amen. basbasan mo po ang bawat isa, Opo. mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Sana po. Saang panig man ng daigdig kami naruroon, Opo, Aba. pakinggan mo po ang mga pakiusap ng mga magulang. Sana po. Pagtibayin mo po ang pangarap ng aming mga anak Opo. at magpagaling ka po sa mga may sakit at karamdaman. Amen. Isang salita mo lamang, Panginoon. Opo. Tanggap na po namin ang mga pagpapalang nakalaan at aming kailangan. Amen. At sa gagawin naming pag-aaral, Opo. buksan mo po ang aming pag-unawa, Opo. maging maliwanag sa amin ang aral na aming tatanggapin, Opo. magsilbing karagdagang kaalaman na magagamit sa mga ginagawa naming paglilingkod. Amen. Aba, Yahuwah, basbasan at pakitanggap po ang aming mga handog. Opo. Basbasan din po ang aming mga hanap buhay. Opo. Maging masagana at maunlad ang pamumuhay ng iyong mga lingkod. Amen. Sapagkat ang lahat ay hinihiling namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Yahushua. Amen.
Shabbat Shalom po, mga minamahal kong kapatid. Ang pamagat po ng ating leksyon ay piliin ang pagsunod. Kung bakit ito ang paksa ng ating pag-aaral, ay sapagkat ang layunin po natin, una, ay upang magkaroon ng ganap na pag-unawa sa pagkakaiba ng pagpili sa pagsunod at pagpili sa paglabag. Pangalawa, upang maunawaan natin ang tamang kahulugan at ang kahalagahan ng pagsunod, kung ano ang nararapat na paraan at ang mga pagpapala at sumpa na nakalaan. At ang pangatlo ay upang hindi na maulit pa ang naging karanasan natin, umagaya at mahulog muli sa kalagayang bulag na tagasunod na ipinagkakatiwala ang kalayaan at kaligtasan sa kamay ng tagapagturo o tagapamahala sa halip na magtiwala at sumampalataya kay Kristo Yahusya na siyang tanging itinalaga na nag-iisang tagapagligtas at Panginoon ni Aba Yahuwah. Sa ating pagsisimula, mga kapatid, ang unang tanong na ating sasagutin ay ganito: ano po ang patakaran ng Diyos tungkol sa pagsunod sa kanyang mga kautusan? Ang sagot po ay nakasulat sa aklat ng Deuteronomio 11:26 hanggang 28. Makinig kayo. Pinapapili ko kayo ngayon sa pagpapala o sa sumpa. Pagpapalain kayo kung susundin ninyo ang mga utos ni Yahuwah na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Susumpain ko kayo kung hindi ninyo susundin ang mga utos na ito ni Yahuwah na ibinibigay ko sa inyo ngayon, at sumamba sa mga Diyos na hindi naman ninyo kilala. Ang binasa po nating mga talata, mga kapatid, ay isa pong paanyaya at isa ring babala na mula sa ating Aba. Paanyaya na tumanggap ng pagpapala at babala na makaranas ng sumpa. Ano po ang paanyaya ng ating Aba upang makatanggap tayo ng pagpapala? Ayon sa ating binasa, kung pipiliin natin na sundin ang mga utos ni Yahuwah, pagpapalain tayo. Ang pagpapalang tinutukoy dito, mga kapatid, ay kasaganaan, kapayapaan, at kaunlaran sa buhay, at mahabang buhay. Higit sa lahat, kaligtasan sa araw na mapalad. Ano naman ang kanyang babala? Ang sabi ng kasulatan, kung pipiliin natin na hindi sumunod sa kanyang mga utos, tayo ay masusumpa. Sumpa ang sasapitin ng taong pipiliin ang pagsuway o paglabag. Ano ang sumpa? Kasawian at kakapusan sa buhay. At pagdating ng araw ng paghuhukom, siya ay walang kaligtasan. Itatapon sa dagat-dagatang apoy at asupre. Balikan po natin ang unang tanong. Ano po ang patakaran ng Diyos tungkol sa pagsunod sa kanyang kautusan? May kalayaan po ang tao na gawin ang pagpili. Nasa tao kung alin ang kanyang pipiliin sa pagitan ng pagsunod at paglabag. Subalit, nais ng ating alahim na bago tayo pumili ay magkaroon muna tayo ng malinaw at maliwanag na kaalaman at pag-unawa, hindi lamang tungkol sa pagsunod o hindi pagsunod, kundi sa kahihinatnan ng gagawin nating pagpili. Sa ibang salita, gustong matiyak ng Diyos na naiintindihan natin ang ating desisyon, naiintindihan natin ang ating ginagawa. Pagdating sa pagpili, mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo ay balisa o lito. Gusto ng Diyos na lahat ay maliwanag sa atin. Malinaw ang patakaran ng Diyos.
Piliin ng pagsunod, tatanggap ng pagpapala. Piliin ang hindi pagsunod, tatanggap ng sumpa. May kalayaan ang tao na pumili. Ang patakarang ito ay hindi po nagbabago. Mula pa sa simula ng kasaysayan ng tao at ng mundo hanggang sa panahon natin ngayon. Subalit, sapat na po ba na piliin lang ang pagsunod upang makatanggap ng pagpapala? Anong uring pagsunod ang hinahanap po ng ating Aba? Pakinggan po natin ang sagot ng apostol na si Pablo. Mga taga-Filipos 2:12 hanggang 16. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapandinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay. Sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo. Ano pong uri ng pagsunod ang hinahanap ng ating Aba? Ang sagot po ni Apostol Pablo ay buong pusong pagsunod. Paano natin matutupad ang buong pusong pagsunod? Sundin po natin ang kalooban ng ating Aba na walang pagtutol at pagtatalo. Ang pinakalayunin po natin, mga kapatid, ay maging ulirang mga anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan upang magsisilbing ilaw sa sanglibutan at magsisilbing maganda at mabuting halimbawa sa sangkatauhang makasalanan. Ano po ang pinatutunayan natin kung tayo ay sumusunod ng buong puso? Pinatutunayan po natin ang ating pagdanasa at pagsisikap na makamtan ang kaligtasan. Kaya ano ang nahahayag kung buong puso ang ating pagsunod? Nahahayag po ang ating pag-ibig kay Yahuwah Aba. Ano pa ang nahahayag kung taglay natin ang katangiang masunurin? Pakinggan po natin ang sagot ng ating hari sa aklat ng Juan 14:15. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Ang tanong po ay, ano pa ang nahahayag kung taglay natin ang katangiang masunurin? Ang sagot po ay pag-ibig sa ating hari. Pag-ibig kay Yahushua HaMashiach. Sa makatwid, ang dapat mag-udyok sa bawat isa sa atin upang piliin ang pagsunod sa mga kautusan ay pag-ibig. Una, sa ating Aba, pangalawa, sa ating Masiya. Sino-sino po ang unang-una na inaasahan ng Diyos at ng ating Masiya na magpapatupad ng kanilang kautusan? Kaya tayo ay mahigpit na inuutusan na sila rin ay ating sundin. Ang sagot po ay nakasulat sa aklat ng Efeso 6:1 hanggang 3. Mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat na gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang nyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako, giginhawa ka
at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Sino-sino po ang dapat nating sundin sapagkat sila ang inaasahan ng Diyos at ng hating hari na magpapatupad ng kanilang kautusan? Ang sagot po ay ang mga magulang. Gaano po kahalaga sa ating aba at sa ating hari ang pagsunod sa ating mga magulang? Napakahalaga po mga kapatid. Ang katunayan, ang kautusan ito na sundin ang mga magulang ay isa sa mga 10 kautusan na sinulat mismo ng daliri ni Aba Yahuwah at itinuro ng ating Masiya. Maging tayo mga kapatid, kung napakahalaga ang isang bagay, ay isinusulat din natin upang sa lahat ng pagkakataon ay kikinang sa ating kaisipan. Ang sabi pa ng kasulatan, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Sa mga kapatid, napakahalaga talaga. Bukod diyan mga kapatid, tinalakay na po natin ito sa ating ginawang pagsamba. 2 linggo na po ang nakalipas. Ang mag-asawa ay pinag-isa ng Diyos upang magkaroon at maging magulang ng mga anak na makadiyos. Sa makatwid, ipinagkatiwala ng Diyos sa mga magulang ang pagpapatupad ng kanyang mga kautusan sa ating mga anak. Bahagi po yan ng katungkulan. Inilapat ng Diyos sa balikat ng mga magulang. At yan po ang dahilan kung bakit inuutusan ang mga anak na sundin ang mga magulang. Kaya mga anak, kung ang pinapagawa o pinag-uutos sa inyo ng inyong mga magulang ay mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Diyos, piliin ninyo ang pagsunod. Ang hindi pagganap ng mga magulang na kayo ay mahubog alinsunod sa mga kautusan ng Diyos ay kataksilan po yan ng mga magulang, hindi lamang sa inyo, hindi lamang sa kanilang mga sarili, kundi malaking kataksilan sa ating Aba. Kaya mga anak, nakatitiyak po kayo, walang magulang ang nais magtaksil sa inyo, walang magulang ang hindi nagmamahal sa inyo. Mga kapatid, hindi ba't bilang mga magulang ay madalas tayong nagpupunta sa paaralan ng ating mga anak at dumalo sa tinatawag na Parents' Evening o Parent-Teacher Conference upang ipaliwanag sa atin ng mga guro ng ating mga anak kung ano na ang progreso ng kanilang pag-aaral at ng kanilang pag-uugali. Masaya po tayo kung malalaman natin na matataas ang kanilang grado at maganda ang nilalaman ng kanilang ulat-unlad o yung progress report. Subalit, mas masayang-masaya po tayo kung sasabihin ng guro sa atin na mabuti at maayos ang pag-uugali ng ating mga anak. Binabati ko po kayo. Karangalan ko po na naging estudyante ko ang inyong anak. Napakabait, magalang at masunurin. Kaibigan po ng lahat. Hindi po kayo nagkulang sa inyong pagiging magulang. Opo, mahalaga ang antas at grado ng ating mga anak. Subalit mas mahalaga ang mabuting pag-uugali. Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mabuting pag-uugali ay nahahayag ang katangian ni Aba Yahuwah, nahahayag din ang tagumpay ng mga magulang. Kaya ang pagpapala na tatanggapin ng masunurin na anak, ang sabi ng kasulatan, giginhawa, maunlad, at hahaba ang buhay dito sa lupa. Kasaganaan at kaunlaran ang pagpapalang nakalaan. Higit sa lahat, kaligtasan na nagdudulot ng walang hanggang kaligayahan doon sa langit. Sino pa ang dapat magpatupad ng mga kautusan ng Diyos, kaya dapat din natin silang sundin? Sa aklat po ng Roma 13:1-2. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos. At siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto.
Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila. Sino pa ang dapat nating sundin? Ang sagot po ni Apostol Pablo ay ang mga namumuno sa pamahalaan at ang pamahalaan. Paano ang pagsunod sa pamahalaan? Sundin at igalang ang mga pinagtibay na batas. Magpasako po tayo sa kapangyarihan ng mga batas na pinagtibay ng gobyerno. Ano ang pagpapala na tatanggapin ng taong sumusunod sa mga batas ng pamahalaan? Kapayapaan at katahimikan sa buhay. Ano naman ang sumpa na sasapitin ng mga lumalaban sa pamahalaan? Sila ay parurusahan. Halimbawa, yung mamamatay tao o yung magnanakaw. Kulong sa likod ng mga rehas o bilangguan ang kanyang kaparusahan dito sa lupa. At pagdating ng araw ng paghuhukom, parurusahan pa rin siya doon sa dagat-dagatang apoy at asupre. Kaya mga kapatid, napakahalaga na magbasa tayo ng Biblia. Pagsikapan po natin na maging kabisado ang banal na kasulatan upang malaman natin kung ang ipinapatupad ng mga taong pinagkakatiwalaan ng Diyos ay alinsunod sa kanyang kautusan. Kung kabisado natin ang Biblia, mga kapatid, hindi tayo mahuhulog sa hanay ng mga bulag na tagasunod. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Tinalakay po natin, mga kapatid, na dapat tayong magpasakop sa mga namumuno sa pamahalaan. Sa madaling salita po ay sa gobyerno. Totoo po yun, sapagkat yan ay pinag-uutos, kailangan nating sundin. Ang tanong natin, kailan natin hindi dapat sundin ang mga namumuno sa pamahalaan? Ganito po ang nakasulat sa aklat ng mga gawa 5:27 hanggang 29. Babasahin din natin ang 40 at hanggang 42. Tinala nila ang mga apostol doon sa korte ng mga Hudyo. Sinabi ng punong pari sa kanila, "Hindi ba't pinagbawalan na namin kayong mangaral tungkol kay Yahusya? Pero tingnan ninyo ang inyong ginawa. Kumalat na ang inyong aral sa buong Jerusalem. At kami pa ang pinagbibintangan ninyong pumatay sa kanya." Sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, "Ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao." Ipinatawag nilang muli ang mga apostol at ipinahagupit. Pagkatapos, binalaan sila na huwag nang magturo pa tungkol kay Yahusya at pinalaya sila. Umalis doon ang mga apostol na masayang-masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Yahusya. Araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay, patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Yahusya ang Kristo. Tanong natin, mga kapatid, kailan hindi natin dapat sundin ang mga namumuno sa pamahalaan? Tulad po ng ginawa ng mga apostol, kapag ang utos ng mga namumuno sa pamahalaan ay labag na sa mga aral ng Diyos at ng ating Panginoong Yahusya, hindi natin dapat sundin. In fairness naman po, sa panahon natin ngayon, hindi naman siguro magtatakda ang gobyerno ng mga kautusan na labag sa mga aral ng Diyos. Sapagkat sa atin pong saligang batas,
dito man sa Amerika o sa Pilipinas, malinaw na mayroon tayong tinatawag na freedom of religion. Kaya nga dahil sa kalayaang yan, nagkaroon ng tinatawag na Church of Satan na ipinundar ng isang taong nagngangalang Anton LaVey noong 1966 dito po sa San Francisco, California. Nababalitaan din natin, may mga tumutuligsa sa mga patakaran ng ibang mga paaralan, di umano ay ipinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia. Pero malayang tinatalakay ang tungkol sa satanismo. Yan po ang isa sa mga masamang epekto ng labis na kalayaan. Sa talatang ating binasa, ano po ang iniutos ng pamahalaan sa mga apostol? Sila'y mahigpit na pinagbawalang mangaral tungkol kay Yahusya. Bakit po? Ano po ba ang pangangaral? Anong uri ba yung pangangaral ang iniutos sa kanila na huwag nilang gawin? Iniutos sa kanila na huwag mangaral sa pangalan ni Yahusya. Ano po ang matapang na sagot ni Apostol Pedro at ng kanyang mga kasama sa korte ng mga Hudyo? Sabi nila, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Ang totoo po, hindi lang yan ang sinabi ng mga apostol. May mga sinabi pa sila na lalong ikinagalit ng mga pinunong pari. Kaya gusto na silang patayin ng mga miyembro ng korte nung oras na yon. Subalit na magitan po si Gamaliel. Si Gamaliel po ay tagapagturo ng kautusan. Siya po ay isang taong iginagalang ng mga, hindi lang ng mga Pariseo, ginagalang din siya ng mga Saduceo at ng mga tao nung araw. Ang ginawa nila, pinalabas muna nila ang mga apostol bago kinausap ni Gamaliel ang mga Saduceo. Ang sabi niya, pabayaan na lang natin ang mga taong ito at huwag na silang pansinin. Sapagkat kung ang mga ginagawa at itinuturo nila ay galing lang sa tao, mawawala rin yan. Pero kung galing yan sa Diyos, hindi natin sila mapipigilan. Hindi lang yan. Baka lumabas pa na ang Diyos na mismo ang ating kinakalaban. Yan po ang sinabi sa kanila ni Gamaliel. Kaya matapos silang kausapin ni Gamaliel, pinatawag nilang muli ang mga apostol para ipahagupit at saka binalaan na huwag nang magtuturo pa tungkol kay Yahusya. Matapos na sila'y hagupitin, umalis sila doon na masayang-masaya pa. Hinagupit na, masayang-masaya pa. Bakit mo masayang-masaya ang mga apostol? Sapagkat ayon sa kanila, binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Yahusya. Sinunod po ba nila yung utos na huwag nang magturo pa? Hindi po. Araw-araw, pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay at patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Yahusya ang Kristo. Dito mga kapatid, makikita natin yung determinasyon ng mga apostol na kahit parusahan, kahit saktan, kahit ibilanggo, magpapatuloy sila sa kanilang pagtuturo at pangangaral. Hindi sila sumunod sa utos ng pamahalaan sapagkat labag ito sa mga aral na kanilang tinanggap. Sino pa po ang dapat nating sundin? Aklat po ng Hebreo 13, talata po ay 17. Sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan.
at alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Sino pa po ang dapat nating sundin, mga kapatid? Ang mga namumuno sa atin. Sino po ba itong mga namumuno sa atin at anong uring pamumuno ang ginagawa nila? Sila ang mga nangangalaga sa espiritual nating kalagayan. Ano po ang ginagawa ng mga spiritual leaders na ito para sa atin? Pinangangalagaan po nila tayo at alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa kanilang pangangalaga sa atin. Sa ibang salin po ng Biblia, ang sabi, sila ang nagbabantay ng inyong kaluluwa. Kung gayon, sila po ay mga taong makadiyos. Kaya ang sabi sa talata, kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Pero kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makatutulong sa inyo. Kaya dapat po natin silang sundin kung ang kanilang turo ay mula sa Diyos, lalo na sa mga mahahalagang doktrina at kautusan ng ating pananampalataya. Tandaan po natin na hindi tayo napasasakop sa autoridad ng namumuno, kundi sa autoridad ng Diyos tayo napasasakop. Kailan po tayo hindi dapat sumunod sa mga tinatawag na spiritual leaders? Kapag tayo po ay hinihinga na tayo ng isang uri ng pagsunod na nauukol lamang sa Diyos. Tulad na lang po ng tinatawag na obey and never complain. Ito po, itong pagsunod na ito, ukol lamang po ito sa Diyos, hindi sa tao. May tinatawag po na conditional obedience at absolute obedience. Ang para sa Diyos po ay absolute obedience. Pero ang para sa tao ay conditional obedience lamang. Bakit po conditional obedience lamang ang para sa tao? Sapagkat bilang tao po, tayo ay nagkakamali rin. Natutokso rin. Naiimpluwensyahan din tayo ng kapwa-tao natin. Naiimpluwensyahan tayo ng asawa, ng kaibigan. Higit sa lahat, naiimpluwensyahan tayo ng pera. Ano po ang panawagan ni Apostol Pedro sa mga kapwa niya pinuno? Ang sabi niya, alagaan ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Pamahalaan ninyo ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang dahil ito ang nais ng Diyos. Ang sabi pa niya, gawin ninyo ito hindi dahil sa pag-ibig sa salapi, kundi dahil sa pagnanais na maglingkod. Hindi bilang Panginoon, kundi bilang halimbawa sa kawan. Kapag kaganyan ang mga spiritual leaders, talagang susunod tayo. Kapag ang leader ng relihiyon ay nagde-demand na ng obey and never complain, para na rin niyang itinuturing ang kanyang sarili na Diyos. Lalo na kung sinasabi ng kanyang mga tagasunod na ang leader daw nila ang guardian of their soul. Kapag kaganyan po ay pinapalitan na nila ang Diyos at si Yahushua na siyang tunay na guardian of our soul. Sino po ba ang nagpakita ng mabuting halimbawa ng pagsunod
kay Yahuwa na ating Diyos. Basahin po natin ang sagot, aklat ng Filipos 2:6-11. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Yahushua ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Yahushua Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Sino po ang nagpakita ng mabuting halimbawa ng lubos na pagsunod kay Yahuwa na ating Diyos? Wala pong iba kundi ang ating Panginoon at Hari na si Yahushua. Paano po niya ipinakita ang kanyang lubos na pagsunod sa ating Diyos? Ang sabi sa talata ay hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Nag-anyo siyang alipin upang masunod niya ang kalooban ng Diyos. Pansinin niyo mga kapatid, ang sabi ay nag-anyong alipin. Ibig sabihin, hindi talaga siya alipin. Hindi talaga siya alipin. Bakit po? Sapagkat si Yahushua ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Ito po yung kanyang hinubad sa kanyang sarili. Ginawa niya upang siya'y magpakababa. Nag-anyo siyang alipin. Paano naman ginantimpalaan ni Yahuwa ang kanyang pagsunod at kababaang loob? Ang sabi ay itinaas siya ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano po ba ang katangiang taglay ng pangalan ni Yahushua? Ang sabi sa ating binasa, upang sa pangalan ni Yahushua lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Yahushua Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ano po, mga kapatid, ang halaga ng pagsunod? Sa aklat po ng unang Samuel 15, talatang 22, ganito po ang nakasulat. Pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba si Yahuwa sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa kanya? Ang pagsunod kay Yahuwa ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ano po ang halaga ng pagsunod? Ang pagsunod po kay Yahuwa ay higit na mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang ating amang Yahuwa ay hindi nalulugod sa mga handog na susunugin kaysa sa lubos na pagsunod sa kanya. Mga kapatid, ang ating abuloy ay handog. Ito po ay isang sakripisyo. May mga taong ipinagmamapuri ang kanilang mga saganang handog. Subalit, kulang na kulang naman sa pagsunod. Kita natin ito
sa bawat lokal na ating pinanggalingan noon. Lalo na yung mga may tungkulin sa pananalapi. Napakaraming kapatid, abuloy lang, ayaw magmisyon, ayaw magbunga, ayaw sumunod sa tuntunin, at marami pang iba. Ito po yung uri ng mga taong ipinagkakamali na ang saganang handog ay sapat na ang saganang handog ay nakapagtatakip ng kanilang kapabayaan, kasalanan, maging ang hindi pagsunod. Ang mga salitang ito, mga kapatid, ang pagsunod kay Yahuwah ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ito po ay sinalita ni Propeta Samuel kay Haring Saul. Ang context o akmang kahulugan ng mga talatang ito ay mahalaga na ating maunawaan kung bakit nasabi ni Propeta Samuel ang ganon na ang pagsunod ay higit na mahalaga sa mga handog. Sapagkat sa tagpong ito po, mga kapatid, ang Diyos ay nagbigay ng utos kay Haring Saul na kanilang lipulin ang mga Amalekita at ang lahat ng kanilang mga tinatangkilik, kasama na yung mga hayop. Subalit hindi lubos na sinunod ni Saul ang utos na ito. Hindi niya pinatay si Haring Agag, pati na yung mga pinakamainam, pinakamatatabang mga baka at tupa, hindi niya pinatay yon. Lahat ng maiinam na hayop, hindi nila nilipol. Nang harapin siya ni Propeta Samuel tungkol sa kanyang pagsuway, pinangatwiranan niya na kaya niya iniligtas ang mga baka at tupa ay para ihandog na susunugin sa Diyos. Kaya sa tinurang yun ni Saul, sumagot si Samuel na ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Malinaw po ang mensahe ni Propeta Samuel na mas pinahahalagahan ni Yahuwah ang pagsunod kaysa sa mga handog na susunugin, sapagkat ang prinsipyong nakapaloob po sa salitang ang pagsunod ay higit na mainam kaysa sa mga handog ay hindi lamang nakikita sa panlabas na aksyon o mga seremonyang pangrelihiyon, kundi ang binibigyang diin po ay ang halaga ng pusong handang magpasakop at sumunod sa kalooban ng Diyos. Pinahihiwatig dito na ang panlabas na gawaing pangrelihiyon, kahit pa may kaakibat na sakripisyo, hindi sapat kung hindi sinasamahan ng tunay at lubusang pagsunod sa mga kautusan ni Yahuwah. Ganito po kahalaga yung pagsunod. Bakit po natin ito ipinaliliwanag, mga kapatid? Kasi po doon sa sinabing ang pagsunod mas mahalaga sa paghahandog, baka ang maunawaan ng mga kapatid, mas mahalaga sa paghahandog, baka hindi na po maghandog yung iba. Mabuti po ang paghahandog. At ang paghahandog po ay akay na rin ng pagsunod. Sapagkat ang paghahandog ay utos. Ang ating mga handog ay magiging lalong kalugod-lugod sa ating Diyos kung may kaakibat na pagsunod. Ngayon po, pagkatapos ng lahat, ano ang gantimpala sa mga sumusunod? Ito po ang mga huling talata na ating babasahin bago tayo manalangin. Nasa Pahayag 1:3, babasahin din natin ang Pahayag 22:12. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Sinabi ng Panginoong Yahushua, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon
sa mga ginawa niya. Ano po ang gantimpala sa mga sumusunod pagkatapos ng lahat? Pagpapala po sa mga bumabasa at nakikinig sa sulat na ito. Pagpapala doon sa mga tumutupad sa mga nakasulat dito. Bakit pagpapalain ang bumabasa, nakikinig at tumutupad sa mga nakasulat dito? Sapagkat ang mga bagay na nakasulat dito ay malapit nang mangyari. Ano po ba ang mga bagay na nakasulat dito na malapit nang mangyari? Ang atin pong katubusan. Yung gantimpala na ating kakamtin dahil sa ating pagsunod. At ganoon din yung parusa naman sa mga ang pinili ay hindi sumunod. Ano po ang ipinahihiwatig ng ating Panginoong Yahusya nang kanyang sabihin na malapit na akong dumating? Malapit na ang araw na ating pinakahihintay. Tatanggapin na natin ang putong ng katwiran o koronang gantimpala. Nasabi nga ni Apostol Pablo ay naghihintay sa akin at hindi lamang sa akin kundi maging doon sa mga nananabik sa kanyang muling pagbabalik. Ano po ang sabi ng Panginoong Yahusya? Dala ko ang aking gantimpala. Ibig sabihin, malapit na ang wakas. Sapagkat ang gantimpala po, alam natin, ibibigay pagdating ng kawakasan. Ano po ang sinabi ng anghel na nagpakita kay Apostol Juan ng lahat ng mga bagay na nakasulat dito sa pahayag? Ang sabi ng anghel, huwag mong ililihim ang mga propesiya sa aklat na ito dahil malapit na itong matupad. Ang masama ay magpapakasama pa at ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa at ang banal ay magpapakabanal pa. Ganyan po ang mangyayari sa mga tao sa panahon ng kawakasan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan ang naghihintay po sa mga sumusunod. Tayo ngayon, nasa panahon na ng kawakasan, mga kapatid. Malapit nang matupad ang lahat ng mga nakasulat dito. Malapit nang dumating ang ating Panginoong Yahusya. Dala niya ang gantimpala sa mga sumusunod. Mga kapatid, piliin natin ang matapat na pagsunod. Tumayo po kayo at tayo'y mananalangin. Ama naming Yahuwah, aming Diyos na may likha ng lahat ng mga bagay. Pinupuri ka po namin, Ama. Sinasamba ka ng aming puso. Niluluwalhati namin ang banal mong pangalang Yahuwah. Kami po ay tinawag mo sa buhay ng pagsunod. Kami po, Ama, ay handang sumunod sa iyo. Sapagkat ang mga kalooban mo, ang mga aral mo, ang mga salita mo ay buhay para sa amin. Siyang gabay namin sa aming pamumuhay. Kapag kami ay dumarating sa pagkakataong nanghihina, isipin lang namin ang iyong mga pangako. Isipin lang namin ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ama, agad po kaming bumabalikwas sapagkat ang iyong mga aral ang nagpapalakas po sa amin.
Subalit, Ama, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Kami mga abang hamak na mga tao lamang. Dumarating din sa amin yung pagkakataon na kahit gustong-gusto naming sumunod sa iyo, minsan ang nagagawa namin ay yung mga bagay na hindi mo nais, yung mga bagay na kinasusuklaman mo. Kaya kailangan ka namin, Ama, sa aming buhay, sapagkat kung kami lang, hindi namin magagawang sumunod sa iyo ng lubos, kahit na gustong-gusto pa namin, sapagkat malakas ang kaaway, malakas ang tukso. Kaya po hinihiling namin, Ama, likhaan mo kami ng pusong lubos na susunod sa iyo, sa iyong mga palatuntunan, sa iyong mga turo, sa iyong mga aral. Huwag mong pababayaan ang iyong mga lingkod sa gitna ng lahing liko. Ama, isugo mo po sa aming puso ang iyong banal na espiritu upang siyang tumulong sa amin, siyang umagapay sa amin upang masunod naming lubos ang iyo pong mga tuntunin. Panginoon naming Yahushua, ikaw ang aming hari, ikaw ang aming tagapagligtas, luklukan ng biyaya. Panginoon, alalayan mo kaming palagi. Turuan mo kami. Paalalahanan mo po kami kapag ka sa aming mga lakad ay nalilihis ang aming landas. Kapag hindi kami nakasusunod sa iyo at sa ating Ama, agad mo kaming saklolohan, Panginoon. Ipamagitan mo kami sa Ama. Ipakiusap mo na dinggin ang aming samo. Nalikhaan kami ng pusong masunurin sa ating Ama, sa iyo, sa mga aral na aming tinanggap. Sumasampalataya kami na kapag ka ikaw ay kasama namin, Panginoon, lagi kaming nasa tamang daan. Magpapatuloy kaming maglilingkod sa iyo at sa ating Ama hanggang sa huling sandali po ng aming buhay. Ama, sumasampalataya kaming dinirinig mo ang aming mga dalangin. Ang lahat ng ito'y amin pong ipinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua, dakila naming tagapagligtas. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng Ruach Kodash, sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po. Una, ngayon po ay meron po tayong sasagawang children's ministry. Ito po ay 11:30 p.m. ngayon. So in 30 minutes, we will have our class for our children. Tsaka bukas po, 11:30 a.m. Pacific Standard Time. Bukas din po, isasagawa natin ang BQA Tagalog. Ang pamagat po ay paano maliligtas ang tao. Ito po ay mga ilang tanong mula po sa isang taga-subaybay ng BQA natin sa Tagalog at sasagutin po natin ang kanyang mga tanong. At paalala po, malapit na ang ating isasagawang Spring Feast. Ito po ay magsisimula sa ating Passover celebration.
ito po yung ating banal na hapunan kung kailan aalalahanin natin ang ating Panginoong Yahushua sa kanyang pagdurusa at kanyang kamatayan. Kaya meron po tayong kakainin tinapay tsaka iinuming katas ng ubas. Kaya sa mga makikisama na hindi po kasama doon po sa in-person, gagawin po inyo ito sa sariling sambahayan o kaya sa isang dako, kinakailangan ihanda po ninyo ang sariling tinapay ninyo at ihanda rin po ninyo ang inyong katas ng ubas. Kung paano gagawin ng tinapay, meron po tayong video tungkol po dyan o kaya pwede po kayo bumili sa mga stores sapagkat nagbebenta rin po sila ng unleavened bread. Kaya ito po ay ating celebration 3 p.m. Pacific Standard Time, March 23 in Fremont. Tapos pagkatapos no, meron po tayong Feast of Unleavened Bread celebration at meron pong convocation. Pag sinabing convocation, ito ay pagsamba. March 24, March 30, first day, tsaka last day, 4 p.m. Pacific Standard Time. Tapos we will conclude with a convocation for our first fruits, March 31st, 9 a.m. Pacific Standard Time. Naisin po namin ipaalam sa lahat ng mga nagbibigay ng handog, kung maaari, when you're giving offering through Zelle or PayPal, gamitin na po natin mga kapatid yung ating bagong email address. Huwag na yung dati. Yung dating ginagamit na email address, yung pong offerings@assemblyofyahushua.org. Huwag na po natin gamitin yun. Ang gamitin po natin ay ito, offerings@aoy.today. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.